Isang beses mo na bang naitanong sa sarili mo kung bakit hindi ka pa mayaman at ang tanging dahilan ay dahil iniisip mo pa rin na hindi ka mayaman? Parang kakaiba, hindi ba? Pero hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Naranasan ko na ring mawalan. Mas malaki pa ang utang ko kaysa sa kinikita ko. At kahit ganun alam ko sa puso ko na balang araw ay magiging milyonaryo ako. Paano? Simple lang, binago ko ang takbo ng isipan ko. At ito mismo ang matutuklasan mo ngayon. Dahil ang susunod mong hakbang patungo sa kalayaan sa pananalapi, na kayang baguhin ang lahat, ay nakasalalay dito. Tignan mo, ang pumipigil sa iyo ay hindi ang kakulangan sa iyong bangko, kundi ang labis na ingay sa iyong isipan. Mga kaisipang pumipigil, mga takot na matagal nang nakabaon, at mga paniniwalang minana mo pa. Natutuhan ko ito sa masakit na paraan. Noong nagsisimula pa lang ako, wala akong formal na edukasyon, wala akong karanasan, at baon ako sa utang. Alam mo ba yung pakiramdam ng titigan ang bill at maramdaman mong sumasama ang sikmura mo? Kilala ko yan. Pero hindi ang balanse sa bangko ang pumipigil sa akin, kundi yung tahimik na paniniwala na hindi ko kaya. Kaya kailangan kitang tanungin, ilang beses mo nang pinagdudahan ang sarili mo tuwing may oportunidad na pumasok sa buhay mo? Nasabi mo na ba sa sarili mo, hindi ito para sa akin, hindi ko ito kayang gawin, o nag-work yan sa iba, pero hindi sa akin? Naiintindihan kita. Dahil narinig ko rin ang mga boses na yan sa loob ko. Ang problema, maraming tao ang naniniwalang magbabago ang buhay nila kapag nagkaroon na sila ng pera, pero ang pera ay dumarating lang kapag binago mo muna ang paraan ng pag-isip mo. Para itong manood ng palabas sa telebisyon pero hindi nakatune sa tamang channel. Kahit gaano mo pagustuhin, kung wala ka sa tamang signal, walang lalabas na imahe. Naalala ko noong tinanggap ko ang una kong kontrata sa paglilinis. $15 bawat buwan. Katumbas niyan sa Pilipinas ay humigit kumulang ₱900. Maliit lang iyon, pero doon nagsimula ang lahat. Hindi ko pa nakikita ang kayamanan sa account ko, pero nagsimula ko na siyang makita sa isipan ko. At doon nagbago ang lahat. Mula sa pagiging taong baon sa utang, naging tao akong namamahala ng mga kontrata sa 6 na magkakaibang lungsod, kabilang na ang sa lungsod ng Londres. Kung ako na walang formal na edukasyon, walang suporta mula sa pamilya, at walang puhunan ay nakaya ito, bakit hindi mo rin kakayanin? At may isang impormasyon mula sa Universidad ng Stanford na hindi ko malilimutan, higit sa 80% ng mga desisyong may kinalaman sa pera ay hindi base sa lohika, kundi sa emosyon. Takot, kakulangan ng tiwala sa sarili, at pakiramdam ng kahirapan. Lahat ng ito ang nagtutulak sa ating kilos. At kung hindi mo babaguhin ang iyong isipan, mabubuhay ka sa ilalim ng mga paniniwalang hindi naman talaga sa iyo nagmula. Mga ideyang galing sa pagkabata, sa eskwelahan, sa telebisyon, at sa lipunang ginagalawan mo. Hindi ito patas, pero ito ang totoo. Kailangan mong maunawaan na ang susi sa susunod mong hakbang sa pananalapi ay hindi ang oportunidad na kumakatok sa pintuan mo, kundi ang kahandaang mental mong buksan ito. Ilang beses mo na bang tinanggihan ang isang napakagandang oportunidad dahil sa takot? Ilang beses ka nang umatras sa isang alok dahil pakiramdam mo hindi ka sapat? At hayaan mo akong ikwento ito. Isang araw, inanyayahan akong magsalita sa harap ng mga executive ng isang malaking kumpanya. Lumalago na ako noon, pero naroon pa rin yung bulong sa loob ko, hindi ka kabilang sa kanila. Halos tumanggi ako. Halos sabihin kong hindi dahil sa takot na mapahiya o magmukhang maliit. Pero naalala ko ang nakasulat sa aking card. Ako ay isang mayamang lalaki, makapangyarihan at maimpluwensya, na tumutulong sa milyon-milyong tao sa buong mundo. At sa sandaling iyon, nagpasya akong kumilos ayon sa paniniwala kong iyon. Ang resulta, naging matagumpay ang seminar. Hindi dahil perpekto ako, kundi dahil nasa tamang direksyon ang aking isipan. Hindi mo kailangang hintayin na may mangyari bago ka magsimulang magbago. Ang tamang sandali ay ngayon. Ang isipan ang nauuna bago dumating ang anumang resulta. Kaya naman, ang susunod mong malaking hakbang ay nakadepende sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili ngayon. Hindi ito tungkol sa trabaho mo ngayon, ni tungkol sa sahod na natatanggap mo. Ang tunay na mahalaga ay ang imahe ng sarili mong pagkatao na paulit-ulit mong nililikha sa iyong isipan araw-araw. Nakikita mo ba ang iyong sarili bilang karaniwang tao? O bilang isang taong handang gumawa ng kasaysayan? Maniwala ka, kapag nagbago ang iyong pananaw, nagbabago ang lahat sa paligid mo.
Mula sa paraan ng iyong pagbangon sa kama, hanggang sa pakikisalamuha mo sa iba, at pati na rin sa pagtugon mo sa bawat hamon sa buhay. Sapagkat kapag iniwan mo na ang estado ng pamumuhay para lang makaligtas, at pumasok ka na sa estado ng paglikha, doon nagsisimulang mangyari ang mga himala. Hindi ako narito upang mangako ng mahika o himalang formula. Narito ako upang ipaalala sa iyo na taglay mo na ang lahat ng kailangan mo lang itong gamitin sa tamang paraan. At kung sa puntong ito ay nararamdaman mong ikaw ang tinutukoy ko, iyon ay dahil totoo nga. Sa kaibuturan mo, alam mong isinilang ka para sa higit pa. Kailangan mo lang itong maalala. At magsimula. Ngayon na. Kapag narinig mo ang salitang imahinasyon, ano ang unang pumapasok sa iyong isipan? Marahil iniisip mong ito'y pambata, isang larong likha ng isip na malayo sa katotohanan. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang katotohanang bihirang maunawaan ng karamihan, ang iyong imahinasyon ang pinakamakapangyarihang kasangkapan mo upang baguhin ang iyong buhay. Mas totoo pa ito kaysa sa kahit anong nahahawakan mo, sapagkat lahat ng nahahawakan mo ay minsan nang nabuo sa imahinasyon ng isang tao. Ang teleponong ginagamit mong panoorin ang video na ito. Ang sasakyang minamaneho mo. Ang tahanang tinitirhan mo. Lahat ng ito'y unang nabuo sa isipan ng isang tao. Ngunit sa kasamaang palad, mali ang paggamit ng karamihan sa lakas na ito. Imbes na isalarawan ng tagumpay, iniisip nila ang kabiguan. Imbes na maglarawan ng mga solusyon, iniisip nila ang mga sakuna. Napansin mo na ba? Ilang beses ka nang lumikha ng mga sitwasyon sa iyong isipan kung saan lahat ng bagay ay pumalpak. Kung saan hindi dumating ang pera. Kung saan sumabog ang iyong mga utang. Kung saan bigla na lang nawala ang mga oportunidad. Mas mahalaga, ilang sa mga bagay na yon ang totoong nangyari matapos mo itong katakutang mangyari. Alam mo kung bakit? Dahil hindi kayang kilalanin ng iyong isipan kung alin ang totoo at alin ang masidhing na isip lamang. Patunayan na ito ng agham. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Neurophysiology, napatunayang sapat na ang pag-iisip ng isang galaw upang mapasigla ang parehong bahagi ng utak na aktibo kapag tunay mo itong ginagawa. Ibig sabihin, sa tuwing iniisip mong may bago kang buhay, aktual mong sinasanay ang iyong utak upang makilala at lumikha ng bagong realidad. Ngunit karamihan ay ginagamit ang kapangyarihang ito upang pigilan ang sarili. Iniisip nilang matatanggal sila sa trabaho. Na mauubos ang pera, na hindi sila sapat, na muli silang mabibigo. At ang utak, gaya ng isang masunuring tagasunod, ay sumasagot, sige, gawin nating totoo yan. Ngayon, makinig ka, maaari mong baguhin ang takbo ng laro. Maaari mong simulang gamitin ang imahinasyon bilang iyong kakampi. Ang unang bagay na ginawa ko nang simulan kong baguhin ang buhay ko, ay ang pagsulat sa isang maliit na card ng eksaktong bagay na gusto kong makamit. Binabasa ko ang card na yon araw-araw. Pumipikit ako at ini-imagine ang sarili ko sa sitwasyong iyon. Hindi ko lang ito ninanais, isinasabuhay ko ito sa loob-loob ko. Naalala ko pa ang isang partikular na gabi. Sa panahong iyon ay naglilinis pa rin ako ng mga opisina. Pagod na pagod ako, nakaluhod sa sahig ng isang gusali sa lungsod ng Toronto, pinupunasan ito gamit ang isang lumang basahan. Ngunit sa aking isipan, ako'y nakatayo sa entablado, nagsasalita sa harap ng libu-libong tao. Ramdam ko ang init ng mga ilaw, dinig ko ang palakpakan, at tanaw ko ang mga mukha sa karamihan. Sa panahong iyon, tila imposibleng mangyari ang lahat ng iyon sa aking realidad pero kahit isang saglit, hindi ko itinigil ang pag-isip ukol dito. At hindi rin nagtagal, ang larawang paulit-ulit kong binubuo sa aking isipan ay naging totoo sa mundo ko. Ikaw naman, ano ang madalas mong iniisip araw-araw? Iniisip mo bang ikaw ay umuunlad o basta na lang nabubuhay? Nakikita mo ba ang sarili mo bilang taong may kumpiyansa at lakas ng loob o lagi kang nababalot ng takot at pangamba? Huminto ka ngayon at magmuni-muni, kung sakaling may ibang tao na makasulyap sa iyong mga pinakapribadong iniisip, masasabi ba nila na patungo ka sa tagumpay o sa pagkakakulong sa isang lugar? Si Steve Jobs ay may sinabi noon na lahat ng bagay sa paligid natin ay nilikha ng mga taong hindi naman mas matalino kaysa sa atin. Ang pinagkaiba lang, ginamit nila ang imahinasyon bilang kasangkapan sa paglikha, hindi bilang kulungan ng sarili nilang isipan. At ito mismo ang dapat mong simulang gawin ngayon. Marahil iniisip mo, pero Bob, ako'y isang realistiko. At ako'y magsasabi, ang mga realistiko ay naninirahan sa mundong nilikha ng mga nangangarap.
Ang mga may lakas ng loob na mag-isip ay siyang bumubuo ng kinabukasan. Alam mo ba na si Walt Disney ay tinanggal sa isang pahayagan dahil umano'y kulang siya sa imahinasyon? Pwede sana niyang tanggapin yon bilang katotohanan. Pero hindi niya yon pinaniwalaan. Sa halip, nagtayo siya ng isang imperyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 19 na trilyong piso gamit lang ang ideya ng isang daga na karton. Ano kaya kung naniwala siya sa makitid na pananaw ng iba sa realidad? Kaya't narito ang isang praktikal na ehersisyo, tuwing umaga, bago mo kunin ang cellphone o sumagot ng mga mensahe, ipikit mo ang iyong mga mata ng humigit kumulang 2 minuto at isalarawan ng malinaw ang buhay na gusto mong maranasan. Damhin mo ito na para bang nandoon ka na. Tingnan mo ang paligid, pakinggan mo ang mga tunog, damhin mo ang mga bagay, at tumugon ka na para bang totoo. Gawin mo ito araw-araw kahit patila kathang isip lang ito. Dahil sa mata ng universo, kapag ang isang bagay ay inangkin ng buo sa isipan, unti-unti itong lumilitaw sa pisikal na mundo. At tandaan mo, huwag mong hintayin ang pag-apruba ng iba para sa iyong mga pangarap. Hindi nila kailangang maintindihan o paniwalaan ito. Nang sabihin sa akin na imposible ang mga pangarap ko, patuloy lang akong naglarawan sa isip. At narito na ako ngayon. Ang dating itinuturing na kabaliwan ay naging bahagi na ng aking kasaysayan. Ngayon, ikaw naman. Gamitin mo ang imahinasyon mo kung paano ito nilikha bilang paraan ng pagbuo, pagpapalawak, at pagbabagong anyo. Dahil kailanman ay hindi mo mararating ang isang realidad na hindi mo pa kayang makita gamit ang panloob mong paningin. At kung sa ngayon ay nahihirapan ka pang umisip ng ganito, doon mo dapat simulan. Dahil kung wala nito, walang pagbabago. Ngunit kung meron ka nito, lahat ay pwedeng magbago. Ang desisyon ang simula ng lahat ng dakilang pagbabago. Hindi ko tinutukoy ang simpleng kagustuhan. Hindi rin sapat ang mangarap lang. Ang ibig kong sabihin ay desisyong matibay, yung handang wakasan ang pag-aalinlangan at magsabing may paninindigan, ito ang gagawin ko, kahit anong mangyari. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman gumagawa ng tunay na desisyon sa buhay. Sila'y nag-aalinlangan. Naghihintay ng tamang sandali. Naghihintay hanggang sa maging perpekto ang lahat. Pero ang sandaling iyon ay hindi dumarating. Sapagkat ang perpektong pagkakataon ay nagkakaroon lang pagkatapos mong magdesisyon, hindi bago nito. Noong tinanong ni John Kennedy si Wernher von Braun kung ano ang kinakailangan upang makapagdala ng tao sa buwan at makabalik ito ng ligtas, iisa lang ang naging sagot, ang kagustuhang maisakatuparan ito. Pansinin mo, hindi niya sinabing teknolohiya. Hindi rin budget na humigit kumulang 100 bilyong piso. Ang sinabi niya ay kagustuhan. Decision. At makapangyarihan ang sagot na yon dahil ipinapakita nitong lahat ay nag-umpisa sa isipan. Pati na rin ang iyong kalayaang pinansyal. Ano ang humahadlang sa iyo ngayon? Isang sweldong hindi na tumataas. Isang propesyon na hindi na nagbibigay ng inspirasyon. Isang plano na nananatiling ideya lamang. Maaaring isipin mo na ang dahilan est sa labas pero ang tunay na ugat niyan ay nasa loob mo. Ang totoo, kulang ka sa pagpapasya. At ang sinasabi kong pasya ay hindi lang basta iniisip. Ito'y nararamdaman. Ito'y may dalang lakas. Ito'y kapag sinabi mo gamit ang buong pagkatao mo, simula ngayon, hindi ko natatanggapin ang mas kaunti kaysa sa kung ano ang nararapat para sa akin. Naalala ko ang isang sandali sa buhay ko. Noon ay nagsisimula pa lamang akong umasenso, at may lumitaw na pagkakataon, ang magbukas ng panibagong sangay ng negosyo sa ibang bansa. Isa itong hakbang na may kasamang panganib. Wala akong katiyakan kung ano ang kahihinatnan. Marami ang nagsabi sa akin, Bob, maghinay-hinay ka. Maayos na ang meron ka ngayon, bakit mo pa ipagsasapalaran? At sa isang iglap, narinig ko rin ang mga boses na yon sa loob ko. Ngunit agad kong naalala ang aral ng isa sa mga gabay ko. Ang pag-aalinlangan ay isang magnanakaw ng mga pangarap bago pa man sila maisilang. Kaya nagpasya ako. Hindi ako humingi ng pahintulot. Hindi ako naghintay ng kumpirmasyon. Basta't sinabi ko. At ang nayon ang bumaliktad sa direksyon ng aking kwento. Naisip mo na ba kung ilang pagkakataon na ang lumampas sa'yo dahil hindi ka nagpasya? Ilang beses mong sinabi ang pag-iisipan ko pa sa halip na ang gagawin ko na? At ang mas masakit, malamang hindi mo na rin maalala ang mga oportunidad na yon. Tahimik silang dumaan. Walang ingay. Dahil pinatay ng kawalan ng desisyon ang mga yon bago pa man mabuo. Isa itong katotohanang hindi komportable.
Ang estado ng iyong buhay ngayon ay tuwirang resulta ng mga pasyang ginawa o hindi ginawa sa nakalipas na mga taon. At bago mo sabihin na wala naman akong pagpipilian, hayaang ipaalala ko ito, ang hindi pagpili ay isa ring uri ng pagpili. At kadalasan, iyon ang uri ng pagpili na nagtutulak sa atin patungo sa direksyong mas kinatatakutan natin. Ayon sa datos mula sa isang pag-aaral ng Universidad ng Columbia, ang isang nasa hustong gulang ay gumagawa ng humigit kumulang 70 pasyang may kamalayan bawat araw. Sa loob ng isang taon, lampas 25,000 na yon. Karamihan ay otomatiko. Ngunit may ilan, kakaunti lamang, na may kapangyarihang baguhin ang lahat. Iyon ang tinutukoy ko. Ang mga pasyang lumalabas ka sa nakasanayan. Iyong nagbibigay ng kaba sa tiyan. Iyong nagpapaisip sa'yo kung kaya mo pero iyong nagpapalaki rin sa'yo. At kung sa tingin mo na hindi ka pa handa, hayaan mong sabihin ko ito, walang tunay na handa. Noong nagsimula akong magsalita sa mga seminar, nanginginig ako. Tutu. Pumapalya ang boses ko. Namamasa ang mga palad ko. Pero nagpasya akong wala nang makakapigil sa akin. At ang pasyang iyon ang nagpatibay sa akin, kahit na parang lahat ay gumuguho. Kailangan mong pagpasyahan na lalabas ka sa pagiging ordinaryo. Natitigil ka sa paghihintay na may ibang darating para iligtas ka. Nakikilos ka ng may tapang, kahit na may takot ka. Sapagkat ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagkilos sa kabila nito. At kapag nagpasya ka, ng buong puso't diwa, may makapangyarihang nangyayari, nagsisimula ng tumugon sa iyo ang buhay. May mga pagkakataong lilitaw. May mga taong darating. May mga landas na bubukas. Dahil gumalaw ka. At ito ang pinakamahalaga, nauuna ang desisyon. Ang linaw, ang paraan, ang daan sumusunod lamang ang mga iyon. Tama si Steve Jobs, hindi mo makokonekta ang mga pangyayari kung titingin ka lang sa hinaharap. Makikita mo lang ang koneksyon kung titingnan mo ang nakaraan. Kaya itigil mo na ang paghihintay na maunawaan ang lahat. Hindi mo kailangang malaman ang paano. Ang kailangan mong malaman ay ang ano. At ang magpasya. Kung nararamdaman mong ito ay may kabuluhan sa iyo, may iniaalok akong isang bagay ngayon. Hindi isang hiling. Hindi isang malabong ideya. Kundi isang malinaw na pasya. Kumuha ka ng papel. Isulat mo, simula ngayong araw, pinipili kong isabuhay ang buhay na minimiti ko. Pinipili kong umunlad. Ako'y nagpapasya na magtiwala sa sarili ko. Isulat mo ito. Sa ngayon. At basahin mo ito araw-araw, hanggang sa ang katotohanan ito ay maging bahagi ng bawat hibla ng iyong pagkatao. Dahil sa huli, ang tunay na bumubuo sa atin ay hindi ang nakaraan, hindi ang ating mga nagawa sa trabaho, at hindi rin ang mga sitwasyong kinasasadlakan natin, kundi ang ating mga desisyon. Kapag pinili mong manindigan sa isang desisyon na may paninindigan, ang buong universo ay kikilos upang tumugma sa iyo. Ako mismo ang patunay niyan. At maaari ka ring maging isa sa mga patunay. Isa sa pinakamahalagang aral na aking natutunan ay ito, hindi mo inaakit ang gusto mo, inaakit mo ang mismong kung sino ka. At kapag ito ay naunawaan mo ng buo, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa iyong mga layunin. Sapagkat ang yaman, ang mga pagkakataon, at ang mga koneksyon ay refleksyon lamang ng iyong panloob na kalagayan. Kaya kung nais mong makamit ang ibang resulta, dapat mo nang simulang kumilos bilang ang taong naninirahan na sa bagong realidad na yon. Hindi ko sinasabing magpanggap ka. Ang tinutukoy ko ay pagiging totoo sa sarili. Dahil sa bawat pagkakataong may nais ka ngunit ang kilos mo ay salungat dito, ang signal na ipinapadala mo sa universo ay magulo. At ang universo, hindi ito tumutugon sa magulong mga signal, kundi sa malinaw at paulit-ulit na mga pattern. Kung nais mong mabuhay bilang isang matagumpay at masaganang tao, kailangan mong magsimulang kumilos tulad ng ganoong tao kahit hindi pa ito totoo sa panlabas. Naalala ko ang isang ginang na lumapit sa akin sa isang pagtitipon. Gusto niyang magsimula ng sariling negosyo pero ang sabi niya, mag-umpisa akong umakto bilang negosyante kapag may pera na ako. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi ko, magkakaroon ka lamang ng pera kapag nagsimula kang umakto bilang negosyante. Ilang sandali siyang natahimik. Sa sandaling iyon, may nagbago sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang naiiwan sa parehong lugar, ang paghihintay. Naghihintay silang pumayat bago sila magtiwalang lumabas. Naghihintay silang mapromote bago maramdaman ang halaga nila. Naghihintay silang yumaman bago maramdaman ang kalayaan.
Samantalang sa katotohanan, kabaligtaran ang dapat. Sa oras na maramdaman mong may kumpiyansa ka, may halaga ka, at ikaw ay malaya, doon nagsisimulang magbago ang iyong mundo. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil ang mga kilos mo ay umaayon na sa bagong pagkakakilanlan mo. At kapag sinasabi kong kumilos bilang ang taong nais mong maging, hindi ito nangangahulugan na dapat kang bumili ng mga bagay na hindi mo kayang bayaran o magkunwaring iba ang buhay mo. Ang tinutukoy ko ay ang tindig mo, ang iyong kaisipan, ang disiplina mo. Paano ka bumabangon sa umaga? May kasigasigan ba o may katamaran? Paano ka nakikipag-usap sa kapwa? May kababa o may lakas ng loob? Paano mo hinaharap ang mga pagsubok? Bilang biktima o bilang pinuno? Ang mga ito ay mga pagpiling ginagawa araw-araw na bumubuo sa enerhiya mong inilalabas. At tungkol ito sa enerhiya. Dahil ang lahat ng bagay sa universo ay pawang galaw ng enerhiya. At bawat iniisip mo, salitang binibitawan, at kilos na ginagawa mo ay nagsisend ng signal sa mundo. At ang enerhiyang iyon ay bumabalik sa iyo. May pananaliksik mula sa Universidad ng California na nagpapatunay na ang mga taong tumatayo sa posisyon ng kapangyarihan, kahit sa loob lamang ng 2 minuto, ay nakararanas ng pisikal na pagbabago, tumataas ang level ng testosterone, bumababa ang antas ng cortisol, at lumalakas ang tiwala sa sarili. Sa madaling salita, tumutugon ang katawan sa kilos mo. At ang mundo ay tumutugon sa kilos ng katawan mo. At alam mo ba? Natutunan ko ito hindi sa teorya, kundi sa aktual na karanasan. Dumating ang panahon na kinailangan kong maglakbay upang magsalita sa mga pagtitipon, pero wala akong sapat na kakayahan para magbayad ng tirahan sa parehong mga hotel kung saan nanunuluyan ang ibang tagapagsalita. Alam mo kung ano ang ginawa ko? Nagpunta pa rin ako. Ako'y dumarating ng mas maaga, pinagmamasdan ang kanilang kilos, kung paano sila magsalita, anong pananamit ang ginagamit nila, at kung paano sila humaharap sa mundo. Ginagaya ko ito, hindi dahil gusto kong manggaya, kundi dahil sinasanay ko ang aking isipan at katawan na umayon sa bagong antas na nais kong marating. At hindi nagtagal, unti-unti itong naging refleksyon ng aking katotohanan. Naisip mo na ba kung paano kakikilos kung ang iyong bank account ngayon ay puno ng pera? Kung punang iyong schedule ng mga kliyente. Kung namumuhay ka na ng buhay na matagal mo nang pinapangarap. Maghihintay ka pa ba ng Lunes para magsimula? Mag-aaksaya ka pa ba ng oras sa mga bagay na wala namang saysay? Magdadalawang isip ka pa bang ipakita kung sino ka talaga? Siyempre hindi. Kaya bakit patuloy mo pa ring ginagawa ang mga ito? Ang susunod mong antas sa usaping pinansyal ay naroroon na hindi ito nakatago, hindi rin ito malayo. Nasa ibang antas lang ito ng enerhiya kaysa sa kasalukuyang nararamdaman mo. At ang tanging paraan para maabot ito ay simulan mong kumilos na para bang naroon ka na. Parang nagpalit ka lang ng istasyon sa radyo. Ang musika ay naroon na, kailangan mo lamang makiayon sa tamang dalas. Kaya ito ang hamon ko, sa susunod na 7 araw, gumising ka tuwing umaga at kumilos na parang ikaw na ang pinakamakapangyarihang bersyon ng iyong sarili. Magsuot ng may layunin. Magsalita ng may pananalig. Lumakad ng may kumpiyansa. Gumawa ng mga desisyon tulad ng isang taong matagumpay na. Kahit pa sa loob mo ay puno ka pa ng alinlangan. Dahil ganito nagsisimula ang pagbabago, mula sa panlabas papuntang panloob, at mula sa panloob papuntang panlabas. Hanggang sa mawala na ang pagitan sa pagitan ng kung sino ang nagpapanggap ka, at kung sino ka na talaga. At darating ang araw, paglingon mo sa nakaraan, mapapansin mong nagbago ang lahat mula nang maunawaan mo ito. Nang tumigil ka sa paghihintay na ang buhay ang kumilos para sa iyo at sinimulan mong likhain ito ng kusa. Iyan mismo ang ginawa ko. At iyan din ang magagawa mo. Simulan mo na ngayon. Sapagkat kapag nagbago ka sa kaloob-looban mo, wala nang magagawa ang mundo kundi sumunod. Ang realidad na minimithi mo ay naroroon na. Kailangan mo lang umayon dito sa pamamagitan ng iyong iniisip, nararamdaman, at kinikilos mo lang ngayon. Walang mababago sa labas kung hindi ka muna magbago sa loob. At kapag naunawaan mo ito at isinabuhay ng buo, wala nang atrasan. Tatahakin mo ang landas ng walang hanggang pag-unlad, ng paglawak, at kasaganaan. At kung nakaabot sa puso mo ang mga salitang ito, ibig sabihin handa ka na sa susunod na hakbang. Ang video na kasalukuyang lumalabas sa iyong screen ay ang susunod na baitang sa paglalakbay mong ito.
Sa panonood nito, akyat ka pa sa isang antas ng karunungan at magiging kahit papaano 1% na mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon. At ang 1% iyon ang maaaring bumukod sa pagitan ng kung sino ka at kung sino ka talagang isinilang upang maging. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. At hinihintay kita roon sa susunod na video.